Kamusta mga Kapinoms TV? Sa Pilipinas, kilala tayo sa napakalalaking malls. Sa katunayan, ilan sa pinakamalaking shopping mall sa mundo ay matatagpuan dito mismo sa ating bansa. Pero sa dami ng mall sa Pilipinas, may ilang lugar na talagang kakaiba. Mga mall na hindi lang basta shopping destination, kundi simbolo ng luxury lifestyle, high-end fashion at world-class experience. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 mall sa Pilipinas na kilala bilang pangyayamanin. Ito ang mga lugar kung saan matatagpuan ang mga international luxury brands, fine dining restaurants, at minsan pa nga ay makakasalubong mo ang mga celebrities, socialites, at business tycoons. Simula sa mga sosyal na lifestyle centers hanggang sa pinakaprestigyosong luxury mall sa bansa. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Newport Mall. Isa sa mga mall sa Pilipinas na talagang dinisenyo para sa luxury lifestyle ay ang Newport Mall na matatagpuan sa Newport World Resorts sa Pasay City malapit mismo sa NAIA Terminal 3. Bahagi ito ng isang malaking integrated resort na may casino, theaters, luxury hotels tulad ng Marriott at Hilton at world-class entertainment venues. Dahil dito, karamihan sa mga bumibisita sa mall ay mga foreign tourists, high rollers sa casino at mga VIP guests ng hotel. Makikita sa loob ng Newport Mall ang iba't ibang luxury jewelry stores, watch boutiques at upscale restaurants. Madalas ding may concerts, theater shows at celebrity events sa Resorts World Complex kaya hindi na nakapagtataka kung minsan ay makakakita ka rito ng mga artista at international performers na bumibisita bago o pagkatapos ng kanilang shows. Tinatawag itong pangyayamanin na mall dahil ang target market nito ay ang mga taong kayang gumastos na malaki sa entertainment at shopping. Dahil konektado ito sa casino at luxury hotels, maraming bisita dito ang handang gumastos ng libu-libong piso sa isang gabi pa lamang mula sa gourmet dining hanggang sa designer shopping. Number 9, Molito Lifestyle Center. Sa Southern Metro Manila naman, isa sa mga kilalang sosyal na lifestyle destinations ay ang Molito Lifestyle Center sa Alabang, Muntinlupa. Hindi ito traditional na enclosed mall, kundi isang open-air lifestyle complex na puno ng cafes, boutique stores at fine dining restaurants. Matatagpuan ito malapit sa Madrigal Business Park at sa mga exclusive villages tulad ng Ayala, Alabang. Ang Molito ay kilala sa tahimik at classy na atmosphere nito. Madalas itong puntahan ng mga professionals, entrepreneurs at kilalang pamilya sa Alabang na naghahanap ng relaxed dining experience. Dahil hindi ito overcrowded tulad ng ibang mall, mas naging paborito rin ito ng iilang celebrities at socialites na gustong kumain ng may privacy. Itinuturing itong pangyayamanin dahil sa klase ng establishment sa loob nito. Karamihan sa restaurant dito ay premium dining concepts kung saan ang isang dinner ay maaaring umabot ng 2,000 pesos o higit pa. Sa halip na maraming tindahan, ang focus ng Molito ay sa quality dining at lifestyle experience. Number 8, Bonifacio High Street. Isa sa pinakasikat na shopping district sa Metro Manila ay ang Bonifacio High Street sa Bonifacio Global City. Binuksan ito ng Ayala Land bilang isang open-air lifestyle strip na may kombinasyon ng retail stores, restaurants, parks at entertainment areas. Dahil sa modern nitong design at malawak na walkways, naging isa ito sa pinaka-instagrammable na lugar sa BGC. Dito makikita ang malalaking flagship stores ng mga international brands tulad ng Nike, Adidas at iba pang global retailers. Dahil din sa lifestyle vibe ng lugar, madalas makita dito ang mga influencers, expats at ilang celebrities na naglalakad, nagkakape o nag-exercise sa paligid ng park areas. Ang dahilan kung bakit ito itinuturing na pangyayamanin ay ang lifestyle na nakapaligid dito. Ang BGC ay tahanan ng maraming luxury condominiums at multinational companies kaya ang presyo ng pagkain at shopping sa high street ay mas mataas kumpara sa ordinaryong malls. Kahit simpleng kape dito ay maaaring umabot ng 200 pesos hanggang 300 pesos pataas. Number 7, S. Mason. Sa loob ng Mall of Asia Complex, matatagpuan ang eleganteng boutique mall na S. Mason.
na direktang konektado sa Conrad Manila, isang 5-star luxury hotel. Dahil sa lokasyon nito sa tabi ng Manila Bay, madalas itong puntahan ng foreign tourists, hotel guests at high-income professionals na bumibisita sa area. Hindi tulad ng napakalaking Mall of Asia, ang S. Maison ay mas maliit ngunit mas refined ang atmosphere. Dito matatagpuan ang mga luxury concept stores, premium restaurants at specialty boutiques na mas curated kumpara sa ibang mall. Isa rin sa mga attractions dito ang sikat na dessert museum na dinarayo ng influencers at social media personalities. Tinatawag itong pangyayamanin dahil sa eksklusibong ambience nito. Dahil konektado ito sa isang luxury hotel, karamihan sa mga bisita ay mga taong nakastay sa Conrad o sa mga upscale establishments sa paligid. Ang dining experience dito ay kadalasang mas mahal kumpara sa karaniwang mall restaurants. Number 6. Uptown Mall. Matatagpuan sa Uptown Bonifacio District ng BGC ang modern luxury mall na Uptown Mall na bahagi ng malaking township development ng Mega World. Napapalibutan ito ng high-end condominiums, office towers at luxury hotels, kaya karamihan sa mga bisita dito ay mga professionals, executives at residents ng mga premium residences. Isa sa mga pinakakilala sa mall na ito ay ang Uptown Cinemas na may VIP theaters na may reclining seats at butler service. Dahil sa ganitong premium cinema experience, madalas itong gamitin para sa movie premieres at entertainment events kung saan minsan ay dumadalo ang mga artista at celebrities. Itinuturing itong pangyayamanin na mall dahil sa klase ng establishment sa loob nito. Maraming upscale restaurants at nightlife spots dito na dinarayo ng mga young entrepreneurs at influencers. Sa gabi, nagiging isa ito sa mga social hubs ng BGC kung saan ang isang dinner o night out ay madaling umabot ng ilang libong piso. Number 5. Shangri-La Plaza. Isa sa mga pinakamatagal ng kilalang sosyal na mall sa Metro Manila ay ang Shangri-La Plaza sa Ortigas Center. Binuksan ito noong 1991 at konektado mismo sa EDSA Shangri-La Hotel, isa sa mga luxury hotels sa bansa. Dahil dito, madalas itong puntahan ng mga foreign tourists, executives at VIP guests na nagstay sa hotel. Kilala rin ang mall sa tinatawag na luxury lane kung saan matatagpuan ang mga international designer brands tulad ng Gucci, Jimmy Choo, Saint Laurent at Bali. Dahil hindi ito kasing laki ng ibang malls, mas tahimik at mas elegante ang atmosphere nito kumpara sa mass market shopping centers. Itinuturing itong pangyayamanin na mall dahil sa old money vibe nito. Walang masyadong ingay, walang masyadong crowd, at karamihan sa mga bisita ay professionals o high-income shoppers. Para sa maraming sosyal sa Metro Manila, ang Shangri-La Plaza ay isa sa mga pinakakomportabling mall para sa luxury shopping. Number 4. The Podium. Kung may mall sa Ortigas na talagang kilala sa pagiging klase at tahimik, ito ay ang The Podium. Binuksan ito ng SM Prime at Robinsons Land noong 2000 at kalaunan ay pinalawak upang maging isa sa pinaka-eleganting mall sa business district. Dahil nasa gitna ito ng Ortigas Center, madalas itong puntahan ng mga executives at corporate professionals. Isa sa mga dahilan kung bakit espesyal ang mall na ito ay ang modernong interior design at curated selection ng shops. Dito matatagpuan ang ilang luxury boutiques at premium retail brands tulad ng Rolex, Bottega Veneta at Louis V na kadalasan dinarayo ng high-income shoppers. Hindi rin ito kasing siksikan ng ibang malls kaya maraming business leaders at socialites ang pumupunta rito para sa power lunch meetings o private shopping. Dahil sa tahimik at sophisticated na atmosphere nito, itinuturing ang The Podium bilang isa sa pinakapangyayamaning mall sa Ortigas. Number 3. The Mall at New Star. Isa sa pinakabagong luxury shopping destination sa Pilipinas ay ang The Mall at New Star sa Cebu City. Binuksan ito bilang bahagi ng New Star Resort and Casino, isang multi-billion peso integrated resort project sa South Road Properties. Dahil sa laki at modernong disenyo nito, madalas itong ikumpara sa mga high-end shopping districts sa ibang bansa. Sa loob ng New Star Mall, makikita ang ilang international luxury brands tulad ng Louis Vuitton, Gucci, Bulgari, Balenciaga, Saint Laurent at Versace.
mga brand na bihirang makita sa ibang mall sa labas ng Metro Manila. Dahil dito, naging bagong hotspot ito para sa mga affluent shoppers sa Visayas at Mindanao, pati na rin sa mga foreign tourists na bumibisita sa Cebu. Tinatawag itong pangyayamanin na mall dahil sa eksklusibong atmosphere at sa klase ng establishments na matatagpuan dito. Bahagi ito ng isang luxury resorts complex na may casino, 5-star hotel at upscale restaurants. Dahil sa presensya sa mga world-class brands at high-end entertainment, ang New Star Mall ay mabilis na kinikilala bilang isa sa pinakasosyal at pinakamodernong mall sa Pilipinas. Number 2, Power Plant Mall. Kung pag-uusapan ang pinaka-exclusive na mall sa Makati, isa sa unang papasok sa isip ay ang Power Plant Mall sa loob ng Rockwell Center. Binuksan ito noong 2000 bilang pangunahing shopping center ng upscale Rockwell community kung saan nakatira ang maraming executives, celebrities, at affluent families. Hindi ito kasing laki ng ibang malls, ngunit kilala ito sa private at secure na environment dahil karamihan sa mga bumibisita dito ay residents ng Rockwell condominiums, mas tahimik at mas refined ang vibe kumpara sa mas malalaking shopping centers. Maraming celebrities tulad ni Heart Evangelista at Ann Curtis ang madalas makita dito dahil sa privacy ng lugar. Tinatawag itong pangyayamanin dahil sa curated selection ng stores at restaurants. Halos lahat ng establishments dito ay high-end boutiques, gourmet restaurants at specialty shops, kaya hindi ito dinudumog ng mass crowd. Para sa marami, ang Power Plant Mall ay simbolo ng luxury neighborhood lifestyle sa Makati. Number 1, Greenbelt. Sa lahat ng luxury malls sa Pilipinas, ang pinakakilala at pinakaprestiyoso ay ang Greenbelt sa Ayala Center, Makati. Ang complex na ito ay binubuo ng 5 interconnected malls, Greenbelt 1 hanggang 5, na kilala bilang pangunahing destination ng luxury shopping sa bansa. Partikular na sikat ang Greenbelt 3, 4 at 5 kung saan matatagpuan ang flagship stores ng ilan sa pinakamalalaking luxury brands sa mundo tulad ng Louis Vuitton, Dior, Prada, Cartier at Hermes. Dahil dito, madalas itong puntahan ng mga celebrities, socialites, diplomats, at business tycoons na naghahanap ng high-end fashion at accessories. Bukod sa luxury brands, kilala rin ang Greenbelt sa open-air garden design nito na may chapel at lagoon sa gitna ng complex. Ang eleganteng environment na ito ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabing ito ang holy grail ng luxury shopping sa Pilipinas. Sa presensya ng global designer brands at high-spending clientele, hindi may kakaila na ang Greenbelt ang pinakapangyayamaning mall sa bansa. At iyan nga mga Kapinoms TV, ang 10 yayamaning mall na pinupuntahan ng mga artista at bilyonaryo. Iyan nga ang ilan sa mga mall sa Pilipinas na kilala sa kanilang luxury shopping experience, eleganteng atmosphere at high-end brands. Kahit hindi man lahat ay araw-araw na nakakabisita sa mga lugar na ito, marami sa atin ang curious kung ano nga ba ang pakiramdam na mag-shopping sa mga mall na dinarayo ng mga celebrities, executives at high-income shoppers. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion ninyo. Una, alin sa mga mall na ito ang pinakagusto nyong bisitahin kahit minsan lang? May mall ba sa listahan na napuntahan na ninyo at ano ang experience nyo dito? At sa tingin ninyo, may iba pa bang mall sa Pilipinas na dapat mapasama sa listahang ito? I-comment nyo sa baba ang inyong sagot para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.